Good morning! Smiling! Dada! Good morning! Boo! Tara! Hi mga langga! So ayun ito na yung ating pangatlong araw dito sa Shangri-La, Boracay. At ngayong umaga tayo ay pupunta sa kanilang restaurant para mag-breakfast. Alam nyo, ito lang yung ating routine Gising tayo ng maaga, tapos bibihisan natin si baby, tapos pupunta sa restaurant para mag-agahan, and then mamamasyal dito around sa Shangri-La. At kung may time tayo, kung hindi din ganun kainit yung panahon, pumupunta tayo doon sa White Beach, kung saan naroroon yung Station 1, 2, and 3. Pero to be honest, hindi naman yun yung pinunta namin dito sa Boracay. Nagpunta talaga kami dito para mag-relax at na-achieve naman natin yun dito sa Shangri-La, Boracay. So ayun, at nag-breakfast lang muna tayo dito mga langga. Ang sarap ng pagkain nila dito mga langga. Pero ang disadvantage lang din, parang pabalik-balik na lang yung menu nila every morning. Pero ayos lang din naman kasi hindi ko pa natitikman lahat ng cuisine na nasa menu nila. Huwag kayong magtaka mga langga kung nakikita yung panloob ko kasi nakapang-do ako ngayon dahil maliligo tayo ng swimming pool right after nating mag-breakfast. Struggle talaga every time nakakain tayo mga langga kasi kasama natin si baby. At syempre, hindi siya nagpapalagay lang sa kanyang stroller kaya naman salitan kami ni Mike sa pagkain. Ito na talaga yung drama natin every time na aalis tayo, every time nakakain tayo mga langga. Pero nai-enjoy ko naman siya mga langga kasi sinisavor ko yung moment dahil ang bilis lang lumaki ng mga bata. Sa totoo lang, napakasarap sa pakiramdam na ikaw mismo ang nag-aalaga sa anak mo at nasusubaybayan mo yung paglaki niya, yung mga milestones kumbaga. So ayun na nga, at pagkatapos namin kumain ng breakfast ay dumiretso na kami dito sa kanilang poolside. Napakaganda, tahimik at cozy ng lugar mga langga. Tahimik siya ngayon dahil medyo makulimlim yung panahon at alam niyo naman, mas gusto ng mga foreigners yung panahon kung saan tirik na tirik yung araw. Yun bang napakasakit sa balat para sa ating mga Pinoy. Pero kami ni Mike gustong-gusto namin maligo sa dagat or sa swimming pool kapag ganito yung panahon, kapag ganito yung weather. Yun bang mahangin tapos cloudy lang. Kaya naman ang sarap tumambay ngayon dito sa kanilang swimming pool. Ayun na nga, kahit na nga sa ating pagligo ay salitan pa rin kami ni Mike. Actually, papaliguan sana namin si baby. Kaso hindi ako nakabili nung panligo na diaper. Yun bang pwedeng basain? Kaya naman ayun, tambay lang si baby dito. Mahirap na kasi kung papaliguan namin si baby dito sa swimming pool, baka naman maihi o baka matais siya dito. Kaya ayun, hindi na lang namin siya pinaliguan. Pero ang bilis-bilis umitim ni baby mga langga. In the past days kasi sobrang init, kaya ngayon, naging extra morena pa yung kulay ni baby. Pero napakaganda naman tingnan. So ayun, pagkatapos ni Mike maligo, ay ako naman yung naligo. Napakasarap ng tubig, napaka-refreshing. Kakawala talaga ng stress at pagod at puyat. Ang coolness ng tubig nila dito mga langga. Dahil sobrang sarap ng panahon ngayon, inabot na kami ng mga ilang oras dito sa swimming pool mga langga. Nakalimutan na nga namin na kumain ng lunch. Kaya ayun, at nag-decide na kami na umuwi na muna sa room. At plano sana namin na umalis para mag-lunch. Pero hindi na kami nakaalis dahil umulan. Kaya naman umorder na lang tayo ng room service at umorder lang tayo ng pizza. O ayan, tig-isang pizza kami ni Mike. Hindi naman masyadong halata na sobrang gutom namin Yan lang yung kinain namin para sa aming lunch mga langga. In fairness, masarap naman yung pizza nila. Pero magiging honest ako mas masarap pa yung Pizza Hut at Domino's na pizza. At mas mura pa yon. At ayun na nga, kinagabihan ay hindi rin kami nakaalis dahil masama yung panahon ngayong araw na ito, maulan siya. At alam niyo naman, kasama natin si baby, kaya naman hindi tayo basta-basta na lang nakakaalis. Kaya nag-decide kami na dito na lang ulit kami kakain sa Shangri-La. I'm not gonna lie mga langga, napakamahal na mga pagkain nila dito. Yung total nga ng kinain namin nung nakaraang gabi ay inabot ng mga 4,000 pesos. Pero kung iisipin, halos magkaparehas lang din naman yung mga presyo nila dito sa presyo ng mga pagkain sa New Zealand. Kaya hindi na siya ganun kasakit sa bulsa dahil iniisip na lang namin na nasa New Zealand kami. Kahit naman kasi mahal dito sa Shangri-La mga langga, masusulit mo naman yung binayad mo. Basta hindi ka lang katulad namin na palagi lang nasa kwarto. Dapat i-explore mo rin yung lugar kasi marami silang mga ino-offer na mga entertainment, mga activities. Actually, marami sila ditong mga games sa kanilang entertainment center mga langga. Pero hindi na namin yun na-explore kasi alam nyo naman, halos hindi na nga kami lumalabas sa room. Pero ayos lang kasi sobrang komportable naman kami dito. At yun naman yung pinunta namin. So ayun, bago kami pumunta sa restaurant para mag-dinner, pumunta muna kami at naglibot-libot dito sa kanilang lobby. Yes, ito yung itsura ng kanilang lobby mga langga. Pakalaki at sarap tambayan kasi mahangin dito. Malaki nga nitong Shangri-La Boracay na kung hindi pa namin nalibot itong lahat ng bahagi ng kanilang resort.
Hindi ko pa nababanggit, alam nyo ba? Yes, alam nyo ba mga langga na dito sa Shangri-La Boracay, meron silang dalawang beaches na yung isa ay shared sa dalawa pang resort, while yung isang beach naman ay private lang na nagagamit lang ng mga nagsistay dito sa Shangri-La Boracay. Pero hindi rin kami makakaligo sa dagat nila ngayon mga langga kasi sobrang lakas ng alon. Kaya yung ginagawa na lang talaga namin ay nag-chill. Pagkatapos pala namin mamasyal doon sa kanilang lobby ay pumunta na kami doon sa kanilang restaurant. At tuwing pupunta kami sa restaurant nila ay kinailangan namin na bumaba galing doon sa aming accommodation papunta dito sa lobby para magamit itong elevator na ito kasi ito lang yung magdadala sa inyo papunta sa restaurant. At ito na yung restaurant nila mga langga. Dito kami kumakain pero actually meron pang ibang mga restaurants dito. I think may 5 yatang restaurants dito sa Shangri-La at iba't ibang cuisine din yon. Pero ito yung gusto namin kasi Filipino cuisine siya. Pero meron din silang ibang in-offer na mga cuisines tulad na lang ng Indian at saka ng Thailand food yata. Pero yung in-order lang naman talaga namin yung lutong Pinoy. So, naghanap tayo ng pwesto na pwede tayong makapag-breastfeed. Yung hindi tayo masyadong open sa public. Tapos, umorder muna kami ng drinks. Namili kami dito pero actually yung in-order ko na lang ang kanilang buko shake. At ngayon, naandito na naman tayo sa restaurant at we are talking about prices. Itong buko shake nila mga langga ay 370 pesos lang naman. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga presyo ng kanilang mga pagkain ha. Dito tayo sa mga Filipino food. Ayan yung kanilang ensaladang manggang hilaw ay nasa 510 pesos. Meron din kinilaw na tanige, nasa 730 pesos. Tapos ayan naman yung kanilang stew and mga pansit. Tapos dito naman yung mga mains nila. Yung kanilang bistek Tagalog ay nasa 1,260 yung price. At ito naman yung mga presyo ng iba pang mga pagkain nila. Ito naman ay sa Oriental cuisine. So mixture siya mga langga ng mga cuisines. Meron ditong Malaysian, Thai, Indian at iba pa. O diba, yung mga prices nila halos magkaparehas lang talaga sa presyo ng mga pagkain dito sa New Zealand. Except dyan sa Wagyu beef strip loin mga langga na 600 grams na nasa 16,800 yung presyo. Napakayaman na talaga na makaka-order nun mga langga at hindi tayo yun. At syempre meron din silang mga dessert mga langga at nasubukan na namin yung halo-halo na masarap. Yes, masarap yung halo-halo nila mga langga. Nakalagay pa sa frozen na buko shell at nasa mga 390 yung presyo nun. At dahil nakapag-order na kami, eto at lalaro muna namin si baby kasi maya-maya pagdating ng mga pagkain ako sigurado ako na mabubore na naman siya at gusto na naman niya mga pakarga. Kaya naman, salita na naman kami ni Mike ng pagkain. Alam niyo ba, sobrang nakakaawa si baby kasi gustong-gusto na talaga niyang kumain. Tuwing kumakain kami, naglalaway siya mga langga. Sinabihan naman ako ng nurse ni baby before kami yung nagbakasyon dito sa Pilipinas na pagdating daw ng 4 months old ni baby, pwede na daw siya pakainin ng solid food pero paunti-unti lang. At yun ay kung magkakaroon na siya ng interest sa pagkain, which is nagkakaroon na nga siya ng interest kasi naglalaway na talaga siya. Actually, noon pang 3 months old siya, ganun na talaga siya. Pero pinano ko na doon na lang siya pakainin ng solid food pagdating namin sa New Zealand. Anyway, meron silang siniserve dito na libreng mga breads. Makikita nyo ito during breakfast. At ayun nga, hindi nagtagal ay dumating na rin yung aming mga in-order na mga pagkain. Unang dumating itong aking buko shake na sobrang sarap. At of course, yung in-order ko ay yung inasal na manok. Masarap rin ito mga langga pero mas masarap sa mga inasal. At umorder din pala kami ng sinigang na salmon at ng tortang talong. O diba, dito na kami sa Shangri-La pero yung in-order namin is yung tortang talong na presyong pang 2 order ng manok sa Santos. Pero anyways mga langga, masarap pa rin naman siyang ma-experience. Ito, tingnan nyo si baby mga langga. Interested na talaga siyang kumain. Nakakaawang tingnan. Ayan o, naglalaway na talaga. At pagkatapos nun ay dumating na yung in-order namin na dessert, which is yung kanilang halo-halo na nilagay nila sa frozen buko shell. At pagkatapos niyan ay binayaran na namin yung aming mga kinain. Pagkatapos ay umalis na kami para magpahinga. Dito sa room namin meron kami pinaset up na crib pero hindi namin ito ginagamit mga langga. Ito is for the photo and videos lang. Kasi ayaw ni baby na nilalagay siya dito sa cot or sa crib. Anyways, yun lang yung ating video for today mga langga. Maraming salamat for watching. Hope you enjoyed it. Bye!